Ikaw, umiiyak ka dito nung kinontempt ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Mga investigador, ito na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito. Chair of the Committee on Human Rights, Congressman Abante. You are recognized and you have 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. Of course, Mr. Chair, Colonel Leonardo, you will deny all of the statement given by Lieutenant Colonel Mendoza, just like you denied that you were on hand in the killing of a 3 Chinese drug lord in Davao Penal Colony. Am I right? Yes, Mr. Chair. I remember during that time, Colonel Padilla is here, that Art Narsoles, you directed Art Narsoles to talk with Tata about killing those 3 drug lords. And even Colonel Padilla, in his testimony, testified it. You're denying it, am I right? May I be clarified? You are denying it, am I right? Yes or no? Denying what, Mr. Chair? Pakiulit My po goodness, yung- I have asked the question already, and I know you understood my question. Colonel Padilla, you have testified here in this committee that Colonel Leonardo is part of it. Am I right? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Are you denying it? I'm denying it, Mr. Chair. You're denying it also, a testimony of Colonel Mendoza. Am I right? Correct po, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, I'd like to make a motion to hold in contempt Colonel Leonardo. So move, Mr. Chair. Chairman Abante, earlier, he was already cited in contempt. Oh, okay. Na-contempt And na. there was Di ba already... pwedeng pangalawang contempt? We will just probably allow him to Okay. serve the first contempt order and then later on we decide. May I if he continue still- on? Okay. Colonel Garma, nabanggit mo sa test question ni Congressman Flores na ngayon mo lang nalaman itong mga bagay na ito. Yes, Mr. Chair. Okay. Si Mr. Ramon Tulfo, on September 17, ito ang sinabi niya. Pakinggan mabuti Ang sabi ni Mon Tulfo, inuulit ko ang aking suwestyon. Ibig sabihin, he suggested that before, na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronia Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. Maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Si Barayugan kasi, bilang board member ng PCSO, ang umaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. You deny that, am I right? Yes, Mr. Chair. Okay. Ito pa, natutuloy ko Di pa nalulutas ang pagpatay kay Barayugan. That's why these people here came to testify. And I'm telling it to you right now, as I can notice the testimony of Colonel Mendoza here, I have never seen any police officer weep before this committee or any committee for that matter. This man, I believe, is telling the truth, Colonel Garma. Mon Tulfo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko may news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito na si Garma at Pangulong Digong ay magsyota. Totoo o hindi? Hindi po totoo, Mr. Chair. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansanan na anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? She has Hindi nothing po to totoo do yun, with di ba? this. Yes, it's Oo. not true.
napilitang alisin ni Digong sa PCSO si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo to, hindi ba? Wala akong Hindi alam. rin, no? Therefore, naging sinungaling si Montulfo, naging sinungaling si Colonel Mendoza, naging sinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila yun, Mr. Chair. Then, am I Para sa right? akin Yes po, or no? para sa akin, hindi po totoo Nagsisinungaling ba sila? lahat. I cannot, yes, Mr. Chair. Okay, now, let me go back. Let me go back when you were the chief of police of Cebu City. Nandito ang affidavit ni Baby Rosales Sino yan? Lady Rosales. na ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng Cebu City. Naalala mo? Wala po akong natatandaan po, Mr. October 4, 2018. Hindi ba ikaw ang chief of police ng Chair. Yeah, I am Cebu the- City at that time? Yes, Mr. Chair. I'm the Okay, city siya po director. ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. I'm the city director. There are station commanders Ito under. ang affidavit ni Baby Rosales. Yes. All right. Now, merong case summary dito ng sworn statement ni Miss Raquel Lopez. Naalala mo si Raquel Lopez? No, Mr. Chair. Hindi mo naalala. Ito ang sinabi niya para malaman mo. Sa wikang Ingles na tinanscribe ni William Reyes, ang sabi niya, during the wake of my son, Garma and her police officers arrived in my place. Those who were attending the wake scampered away from upon seeing them. Garma was enraged as she hollered out and strut around. She was angry at us for holding awake on the death of my son. She yelled out, "Why is there only one dead? There are many of them here." You are also denying that. Yes, Mr. Chair. You are. Yes. I am denying it. Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. You were the chief of police at that time in Cebu City. City director, Mr. Chair. You are the city director at that time. Therefore, you know this incident. Hindi pwedeng ikaw, city director, na hindi mo alam ang insidenteng ito. Can I My goodness naman, I'm Colonel aware. Garma, you are the director, the city director. I cannot Hindi ka recall. pinapaniwala na hindi mo alam sa mga nangyaring ito. Ito na nagtetestimony, napatay ang kanyang anak. Ikaw, umiiyak ka dito nung kinontem ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito, ha? Okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Dynamic lang ako. Naunawahan mo ako? Yes, Mr. Chair. To give emphasis to what I'm trying to say. Ito, nag-mention siya, during the wake of my son, Garma and their police officers arrived in my place. Ikaw pa nagsabi, nagalit ka pa at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Nakalimutan mo ito? Hindi mo maalala? Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. Well, sworn statement ito Yes, ni Your Miss Honor. Raquel Lopez. Sworn statement. Gusto ko lang sabihin sa iyo, when we cited you in contempt, you are weeping before your lawyer because you remember your own child na maiiwan, a special child. Buhay siya eh. Buhay siya, Colonel Garma. Umiiyak ka na, buhay siya. Ito patay. Ikaw ang city director. Ito patay. Nagsalita ka pa. Nagsalita ka pa dito. Ang sabi mo, bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? Oh, samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that, Mr. Chair? Hindi mo lang siguro maalala at baka nakalimutan mo, sapagkat matagal na ito eh. 2018 pa ito eh. Baka nakalimutan mo, ipinapaalala ko lamang sa iyo, you're under oath here, ha?
And we are trying to pass legislation so that this will not happen again. Mr. Chair, ano ang gusto mong sabihin? Tell it to us now. Lie under your teeth. Tell us. Colonel Garma, hindi ko akalain bilang ikaw isang babae, no? Magagawa mo ito. You're denying it right now. You're denying everything right now. Ang dami mo nang dinanay, Colonel Garma. At nakikita po ng taong bayan dito, napakalaki ng problema ng ating kapulisan, na katulad ng marami mga eskalawag, na dapat malaman ito ng Director General Marbil na dapat niyang asikasuhin ang ayusin ang nangyayari sa Philippine National Police. This person here, si Lieutenant Colonel Mendoza, tinitingnan mo siya when he was testifying before us, when he was reading his affidavit, nakatingin ka sa kanya, nakasimangot ka sa kanya, galit ka sa kanya. And this guy is weeping before us while he was saying this, while you are angry at him. Nelson Mariano testified, 2 of them against you and against Colonel Leonardo. 2 against you, both of you. And you're denying it. Listen, akala niyo ba politics itong ginagawa namin? Kung sinasabi po ni Colonel Mendoza, natatakot siya sa buhay niya. Kami ba, matapang ba kami? Hindi ko kami matapang, pero kinakailangan namin gawin to upang maayos na natin ang problema sa ating bansa. Hindi ba gusto mo rin ayusin, Colonel Garma? Yes, Mr. Chair. Gusto mo yung ayusin, Colonel Leonardo? Gusto nyo rin ayusin, di ba? Yes, Mr. Chair. Ayusin natin. Magsabi kayo ng totoo. Look, I will be recommending to the Quad Committee that the DOJ, who is right now hearing this, make charges against you. My goodness, hindi kami korte. Pero alam nyo, binanggit na namin sa inyo lahat ng legislation na nais naming gawin. Upang sabihin po sa taong bayan na ito pong hearing na ito is not trying to prosecute you as criminals. But we would like to draft and file legislation that would finally stop all of the things that we are hearing right now. Ito, kayo na pa kita pinagmamasdan Mr. Chair. When Colonel Mendoza was actually reading his affidavit, and he was already weeping, and you're there looking at him, angry at him. These are 2 people against you. Nais niyo po ba na kami ay magdagdag pa ng mga testimony against you to prove that you are lying to us? Ayan. Ayan si Atty. Conte is there. Hindi lang po nakapunta rito ang mga witnesses, Mr. Chair, sapagkat sila ay hindi makaalis sa kanilang mga trabaho. The witnesses are poor families and they cannot get out of their jobs. But they want to be here and they want to testify against you people that did not even give due process to those that you killed. Whether they are drug pushers or mistaken identity, yet all Filipinos must be accorded due process. Am I right, Colonel Garma? Yes, Mr. Chair. All right. Your Honor. Now, naniniwala ka sa aming mandate dito na dapat namin itong imbestigahan upang finally we'll put an end to these things. Nais kong sabihin sa inyo, gusto ko na rin matapos ito
sapagkat nakakapagod na rin pakinggan ang mga kasinungalingan ninyo. Nakakapagod na, Mr. Chair. Pero look itutuloy po namin ito. Bakit? Sapagkat ang Kongreso ang gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas upang matigil na lahat ng mga bagay na ito. Mr. Chair, yun lamang po ang gusto kong sabihin. Thank you, Congressman Abante. Can you give water to Congressman Abante?